Ano kaya ang pinakamagandang investment sa mga sumunod kong sasabihin? Pag-ibig MP2, Our Local Index or PSEI, o kaya naman yung government bonds? Kung gusto yung malaman yung analytical na sagot ko dyan, panoorin nyo ng buo ang video na ito dahil alam ko marami kang matututunan at marami kang makukuha mga tips no sa investing. Okay, so pero bago yon, kung bago ko pa lamang pala dito sa aking YouTube channel, TikTok account, or kung saan mo man ito napapanood no na social media, ako nga pala si Christian G. Azucena, aka The Estudyante Trader. So isa tayong incoming third year finance student, but we're also a registered financial analyst, and then definitely no a content creator, a global trader and investor. So tayo gumagawa tayo ng mga videos, mga contents about sa personal finance, corporate finance at sa trading and investing for us to be knowledgeable of at to be aware of yung mga Pilipinos about financial literacy and yung tamang way ng pagtitrade at ng pag-i-invest no in a professional manner. Okay, so kaya naman tayo yan ang goal natin no, kaya naman mag-subscribe na kayo, follow nyo na yung aking mga social media accounts kasi marami nga kayong mapupulot no, ng mga aral patungkol dito, okay? So, without further ado guys, pag-usapan na po natin ang pinaka-controversial no, na local index natin, di ba? Maraming nagsasabi or maraming nagtatanong, worth it pa ba ang mag-invest, no? Or tayo ay actively na mag-trade sa ating local market, no? Or hence, PSEI or yung Philippine stock market natin dito no dito sa Pilipinas kasi may iba't ibang index, right? Indices at may iba't iba ring foreign stocks no, may mga local stocks din. So yan nga po ang ating pinagpipilian or ina-analyze no. Pero sa video na ito, kumbaga nga po ang pinagkakumpara natin no ay yung MP2 na Government Savings Program at yung local index natin PSEI at yung government bonds, no? So, yan po ang pinagkaiba-iba muna ng mga investments or securities po na ito, no? So, kung makikita natin, yung PSEI po, it composed of 30 public big companies, no? Dito po sa Philippines. While government bonds, ito naman po yung issued, no? By the government na government securities, debt securities to be particular, and yung Pag-ibig MP2 naman po ay isang government savings program no voluntarily at na nag-o-offer ng mas malaking return kaysa sa mga banks no with a holding period or maturity period of 5 years. Okay po, so ngayon ano ba yung pinaka ina-analyze natin dito no? Well, actually the risk and return, yun lang naman po. Pero syempre kapag ka ikaw ay investor or investment analyst ka, hindi lang dun natatapos sa percent na ito, 'di ba? Kasi po ang kinuha natin na sum up niyan, ano ba yung 10-year average return na binibigay ng mga investments na ito, 'di ba? Each year may return 'yan. So ngayon, ipunin niyo yung 10 years, i-average ninyo. So that is the way how to get the 10-year average return. So yung Pag-ibig MP2 po, no, as of now 7.03% nga. Pero ang 10-year average niya po ay 6.10% na guaranteed or risk-free, no? Pati po yung government bonds. Pag sinabi po nating risk-free, guaranteed, no, ng government. Kaya ibig sabihin po nito safe or wala talagang risk yung pera nyo dito. Kung meron man, kaunti lang, no? Kasi may mga factors pa rin na alam nyo yun, uncontrollable. Pero syempre, dahil government yan, sinabi nila na guaranteed, may maturity period, may maturity date, kung kailan mo makukuha, may babalik sa'yo with your capital, investment capital, and the interest na nakapatong doon. So, mababalik naman. Pero, balik tayo, no, na kung saan, kung makikita natin dito na ang PSEI po, ang 10-year average return nito, kung makikita ninyo, bumagsak kasi nung kasagsagan ng pandemic, 'di ba po? Ayan no. Naman nag-negative almost 20 na gano'n no, 20% nung March 2020. Kung makikita po natin dito, apektado ang equity securities, no? Ibig sabihin ang mga stocks, hence the index po natin dito. So ibig sabihin mas malaki pa yung makukuha nyo pag nag-invest kayo sa government bonds, no, and Pag-ibig MP2
rather than the equity securities or yung mga stocks po. At ang kinaibahan pa nga po nito, ang nakakaloko lang, no? Kasi yung stocks, hindi siya guaranteed return. Pero tignan nyo, ang baba pa nga ng return. Hindi na nga guaranteed, low return pa. While government bonds, debt securities issued by the government, makikita po natin dito na 'di ba, mas maganda pa nga na mag-invest dito sa mga risk-free or mga government securities na walang risk, no? But at the same time, competitive naman yung kanilang mga returns, no, na pinapangako dito. So ano po ang point niya, no? Kapag ka ikaw ay nag-invest sa PSEI, hindi guaranteed yung returns, no? Pwedeng malaki yung dividends, yan pa nga yung hindi natin naisama, no? O baka may kumontra, positive naman, no, sa video na ito. Sir, mag-i-invest pa rin ako sa local index natin o kaya naman sa mga individual stocks, no, na kumbaga matatatag, no, dahil yan po ay nagbibigay ng regular dividends, no. It is either quarterly or semi-annually or annually. Maganda naman po 'yon, no, kung ikaw ay isang fan, no, kung ikaw ay isang fanatic, no, or avid fan ng dividend investing. Ibig sabihin, hindi mo na goal yung, kumbaga hindi mo na main goal yung capital appreciation or capital gains, no? Ang goal mo na lang kumita base sa dividends na binibigay. Yun nga ay kung medyo malaki ang kapital mo. Kung medyo 100,000 to millions of pesos yan. Pero kung ang kapital mo lang 20k, 10k, medyo maliit lang yung kikitain yon from the dividend income po natin. Yung dividend payments na matatanggap natin. So, kaya para sa akin, no, kung mapapansin nyo nga po dito sa aking article or analyzation natin, no, yung MP2 and government bonds and other, better securities, no, na may better returns, mas okay po yun kaysa sa local market natin ngayon kasi bumaba talaga, no, yung tinatawag natin na value turnover, no, yung mga trade volume natin, yung mga tinatawag natin na market participants and players, hindi talaga ganun kadami, no, ang volume at ang liquidity dito sa ating local market, no. Well, ayan po ang totoo, no. Kaya nga syempre yung ibang tao kino-consider na lang nila na mag-invest sa international investments, no, sa mga US stocks na syempre aral din naman yun kung bakit sila mag-i-invest doon. So yun po ang point natin dito na minsan kailangan mong pagpilian, no, madalas dapat, no, kailangan mong pagpilian yung mga options kasi baka mangyari makikita mo lang, uy, maganda daw mag-invest sa local market, no, dito sa PSE maganda daw, no. Yung 100,000 mo daw magiging millions. So dati po 'yon, pero ngayon nangyayari pa rin naman. Pero syempre doon sa mga companies na nasa early stage, no, o kaya naman nasa growth phase or nasa growth stage. So kaya yun po, no, ibig sabihin lang yan pag kumparahin nyo yung risk and return na ibibigay sa inyo ng bawat investments na pinagpipilian ninyo. Baka naman pala, no, mas malaki ito, no, so mas maganda. Pero syempre aralin nyo rin kung may risk ba. Kung halimbawang may risk ito, yung 6.10% at yung 6.86 na 10-year average, no, ng mga investments na ito, so syempre pag-iisipan nyo rin munang maigi. Okay, pero nga kita nyo, lowball na 'di ba? No-brainer na. Ibig sabihin, kita nyo, ano mas pipiliin mo? 2.45% na hindi pa sigurado? O kaya naman yung 6.86 at 6.10 na sigurado? 'Di ba? So, ang kinaibahan lang yan, syempre dito, hindi natin kinumpute magkano yung dividends na makukuha mo kung saan ka man stock, no, nag-invest, kasi nga, PSEI ang kinumpute natin dito. Pero kung magaling ka naman talagang mag-speculate or alam mo yun, mag-financial valuation, ginagawa mo yung due diligence mo, baka nga totoo naman, no, na mas malaki sa 2.45 yung performance mo kaysa sa index, no? Yan kasi yung benchmark natin. So, kaya yun lang naman, no, mga ka-trader, sana marami kayong natutunan. Comment nyo kung may natutunan kayo, no? And the estudyante trader here,
Subscribe and follow for more videos like this. Thank you po.